kayo mga taong naninirahan sa malalayong lugar. Pinili na ako ng Panginoon bago pa isilang at hinirang niya ako para siya ay paglingkuran. Mga salita ko'y ginawa niyang sintalas ng tabak. Siya ang sa aki laging nag-iingat. Ginawa niya akong parang matulis na palaso na anumang oras ay handang itudla. Sinabi niya sa akin, Israel, ikaw ay lingkod ko, sa pamamagitan mo, ako'y dadakilain ng mga tao, ngunit ang tugon ko, ako ay nabigo sa aking pagsisikap, hindi nagtagumpay, gayong ibinuhos ko ang aking lakas, gayon may itinatala ko sa Panginoon ang aking kalagayan, na ako'y gagantimpalaan sa aking nakayanan. Bago pa ako ipanganak ay hinirang na ng Panginoon. Pinili niya ako para maging lingkod niya upang tipunin ang nangalat na mga Israelita at sila'y ibalik sa bayang Israel. Binigyan ako ng Panginoon ng karangalan. Sa Kanya nagbubuhat ang aking karangalan. Sinabi ng Panginoon sa akin, Israel na aking lingkod, may mas mahalaga pa akong ipagagawa sa iyo. Bukod sa pagpapanumbalik sa mga Israelitang nalabi, ay gagawin kitang tanglaw ng mga bansa upang lahat sa daigdig ay maligtas. Ang salita ng Diyos. Pinupuri kita, Diyos ko, dahil ako'y nilikha mo. Ako'y iyong siniyasat, batid mo ang aking buhay. Ang lahat kong lihim poon ay tiyak mong nalalaman. Ang lahat ng gawain ko sa iyo ay hindi lingid. Kahit ikaw ay malayo, batid mo ang aking isip. Ako'y iyong nakikita, gumagawa o hindi man. Ang lahat ng gawain ko'y pawang iyong nalalaman. Pinupuri kita, Diyos ko, dahil ako'y nilikha mo. Ang anumang aking sangkap, ikaw o Diyos ang lumikha. Sa tiyan ng aking inay, hinugis mo akong bata. Pinupuri kita o Diyos, marapat kang katakutan. Ang lahat ng gawain mo ay kahangahangang tunay. Pinupuri kita, Diyos ko, dahil ako'y nilikha mo. Lahat ito'y nakikintal sa puso ko at loobin. Ang buto ko sa katawan noong iyon ay hugisin. Sa loob ng bahay bata, dooy iyong napapansin. Lumalaki ako roong sa iyo'y di nalilihim. Pinupuri kita, Diyos ko, dahil ako'y nilikha mo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Dumating ang oras ng panganganak ni Elizabeth at nagluwal siya ng isang sanggol na lalaki. Nabalitaan ng kanyang mga kapitbahay at mga kamag-anak na siya'y pinagpala ng Panginoon at nakigalak sila sa kanya. Nang ika-8 araw, dumalo sila sa pagtutuli sa sanggol. Zacarias sana ang ipapangalan sa kanya, gaya ng kanyang ama. Ngunit sinabi ng kanyang ina, hindi, Juan ang ipapangalan sa kanya. Subalit wala isa man sa iyong mga kamag-anak ang may ganyang pangalan, wika nila. Kaya't hinudyatan nila ang kanyang ama at itinanong kung ano ang ibig niyang itawag sa sanggol. Humingi siya ng masusulatan at sumulat ng ganito, Juan ang kanyang pangalan, at namangha silang lahat. Pagdakay nakapagsalita siya at nagpuri sa Diyos. Natakot ang lahat ng kanilang kapitbahay. Ano pat naging usap-usapan sa buong kaburulan ng Hudeya ang mga bagay na ito. Pinakaisip-isip ito ng lahat ng nakaalam at ang kanilang tanong, magiging ano kaya ang batang ito, sapagkat maliwanag na sumasa kanya ang Panginoon. Lumaki ang bata at naging malakas ang kanyang espiritu. Siya'y tumira sa ilang hanggang sa araw na magpakilala siya sa Israel. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon. Magandang araw mga minamahal naming kapatid kay Jesus. Ako po si Father Paul Jacome mula sa Archdiocese of Manila. Halina po't samahan natin ang bawat isa sa pagninilay sa salita ng Diyos, salita ng buhay. Natatangi mga minamahal kong kapatid ang araw na ito sapagkat ipinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ng kapanganakan ni San Juan Bautista.
Natitipon tayo sa natatanging pagkakataon para lingunin ang kwento rin ng pagsilang sa isang taong pinili ng Diyos, propeta ng Diyos, na naghanda sa daraanan ng ating Panginoon. Kaya nga po sa ating pagbasa, natatagpuan sa Ebanghelyo mula kay Lucas. Sinasabi roon yung himalang bumabalot sa kapanganakan ni Juan. Ito po'y isang kwento na mayaman sa kahulugan para sa bawat isa rin sa atin. Kung tutuusin, sa pagninilay natin ngayong araw na ito, may tatlong mahalagang aspeto tayong maaaring mayakap. Una, ang pangalang ibinigay kay Juan, ang kamanghamanghang plano ng Diyos, at ang panghuli ay ang misyon ni Juan na siyang nagiging misyon rin ng bawat isa sa atin. Una, pagnilayan po natin ang malalim na kahulugan ng pangalan ni Juan. Nang manganak si Elizabeth, alam natin may edad na siya. Ngunit sa batang ito, inaasahan ng mga kapitbahay at kamag-anak niya, ayon sa nakaugalian, na pangangalanan siya ni Zacarias sunod sa kanyang pangalan. Ngunit si Elizabeth, pinukaw ng banal na spirito, kaya siya'y nagpahayag, no? Hindi siya'y tatawaging Juan. At kinumpirma ito ni Zacarias, bagamat pipi pa, isinulat niya roon sa isang tableta, Juan ang kanyang pangalan. At alam rin po natin, ang Juan, hinango mula sa wikang Hebreo, ito po'y Yohanan, no? Ang nangangahulugan, ang Diyos ay mapagpala. O sa Ingles, makikita rin po natin sa ibang salin that the Lord has shown His favor. Kaya nga po, napakamakapangyarihan ng pagpapahayag na ito. Kaya nalalaman natin mula sa umpisa't umpisa pa lang, ang buhay ni Juan ay patunay na ang walang hanggang biyaya ng Diyos ay umiiral sa bawat storya natin. Ang kanyang kapanganakan, bagamat taliwas sa lahat ng posibilidad ng tao, ito po'y tanda ng pananahan ng pagpapala ng Diyos, isang pangako na natupad. Ganoon din po sana sa atin, mga minamahal kong kaibigan. Ang bawat isa sa atin tumanggap ng walang hanggang biyaya ng Diyos, no? Sa kanyang grasya, maging ang kanyang pagmamahal. Kaya nga po sa ating pag-iral, patunay na ang kanyang banal na plano ay pagpapakita rin ng kabutihan at pagpapala sa atin. At sana po hinahayaan natin yung katotohanan ito na tumimo ng malalim sa ating mga puso ngayon. Kasi nga, kung makikita natin, bagamat iba-iba man tayo ng pangalan, ngunit ang pagtawag sa atin ng Diyos ay natatangi rin sa kung paano niya tayo rin kinakasangkapan sa malawak na plano niya. At kaugnay nito yung ikalawang aspeto na nais nating yakapin, no? Ang pangalan ni Juan na siyang nagpapahiwatig rin sa atin na bawat isa sa atin ay pinangalanan at may natatangi ring misyon. Yung ikalawang aspeto, sana daw po mayroon rin tayong disposisyon ng pagkamangha sa napakalawak na plano ng Diyos. Remember, the Lord called us from our birth. Sabi nga po sa Salmo, no? And from my mother's womb, He gave me my name. And our name, as children of the one God, alam natin, mayroon tayong tungkulin na kailangang gampanan sa malawak na plano ng Diyos. Kaya nga po, ang ikalawang aspeto ay sana isinasaalang-alang natin yung kapangyarihan ng pagkamangha natin sa plano ng Diyos. Sinasabi po sa Ebanghelyo, no, na balot ng pagkamangha ang lahat ng kanilang kapitbahay. Sa iba't ibang nayon, sa bulubundukin ng Judea, sila'y pinag-uusapan. Kaya nga sabi doon, hindi nila inaasahan ang kapanganakan ni Juan.
ang himalang paggaling ni Zacarias mula sa kanyang pagkapipi, ang mga salitang sinabi niya sa propesiya. Ang mga pangyayaring ito ay nagtanim ng malalim na pagkamangha at pagtataka sa lahat ng nakasaksi sa mga ito. Kaya nga po ang pagkamanghang ito ay nagdulot ng pagtatanong at pagkilala. Ano nga kaya ang magiging sa anak na ito? This sense of awe and holy wonder is also crucial to our spiritual journey. Kasi po, sa disposisyon ng pagkamangha, binubuksan natin ang mga puso natin at isipan sa pambihira at hindi inaasahan kahit sa mga tila baga ordinaryong pagkakataon sa buhay natin. Sa banal na kamay na gumagawa sa buhay natin at sa lahat ng nakikita at nakapaligid sa atin. Madalas po kasi, lalo't higit sa kaguluhan ng mundong ito, kung saan madaling mamayani ang pagdududa, ang pagtataksil at pagtatampo, sana magawa nating bawiin yung disposisyon ng pagkamangha na parang mga bata. Sana daw po masurpresa pa rin tayo sa magandang disenyo ng Diyos, sa kanyang mapagpalang presensya at sa kanyang hindi maarok na pag-ibig para sa ating lahat. Sa pagkamanghang ito, natatagpuan tayo at tinatagpo tayo ng Diyos. Sana magawa nating kilalanin ang kanyang presensya at ang kanyang kapangyarihang kumikilos sa bawat aspeto ng ating buhay. Kaya nga ang tanong, are we still surprised? Do we even try to wonder how God's plan is continuously unfolding in our lives? Naalala ko pa rin po at patuloy kong binabalikan nung ako po'y bagong ordinang pari at sa aking unang misa. Ang sabi nung kapatid kong pari, kung mayroon man akong grasya na hihilingin at ipagdarasal para sa iyo, Father Paul, I beg and pray sa isang grasya ng walang katapusang pagkamangha. Na sana, kahit gaano man tayo tumagal sa paglilingkod, matuto pa rin tayong mamangha na mayroon pa ring sorpresa ang Diyos kahit sa mga bagay na nakakasanayan natin at kahit akala natin kaya na natin. And that is also how we would look at the story of John's birth. Na akala natin dead end na yung storya nila Elizabeth at ni Zacarias, pero hindi. God's plan is greater than all human plans that we have. And in connection with this, panghuli, at pinakamahalaga po para sa atin ngayon, sana magawa po nating mayakap ang misyon ni Juan Bautista ay misyon rin ng bawat isa sa atin. Alam po natin si Juan ay sinugo upang ihanda yung daraanan ng Panginoon, na ituwid daw yung kanyang landas. Kaya nga, mistulan daw po siyang isang tinig na sumisigaw sa ilang, nananawagan sa mga tao na magsisi at panipagbaguhin ang kanilang mga puso. At ano ang kanyang ipinangaral? Isang radikal na pagbabago, isang pagtalikod sa makasalanang pamumuhay, at pagbaling muli sa Diyos. Kaya nga po ang panawagang ito na ihanda ang daraanan ng Panginoon ay umaalingaw-ngaw sa paglipas ng panahon at nararamdaman at naririnig rin natin umaabot sa bawat puso natin. Ang tanong sa ating sariling buhay, alam nating tinatawag tayong maging tagapagpahayag ni Jesus. Tinatawag tayong maghanda ng lugar para sa Kanya sa ating mga puso, sa ating mga tahanan, sa ating mga komunidad, at sa buong mundo. Ngunit, tumutugon kaya tayo? Nangangahulugan ito na sana pahintulutan daw po nating sumikat ang liwanag ng Diyos sa pamamagitan rin ng buhay natin, sa pamamagitan ng pagdadala natin sa katotohanan ito patungkol sa Diyos, tulad ng pagtuturo ni Juan sa kordero ng Diyos.
Maaaring hindi po tayo tinawag na mangaral sa disyerto, ngunit tinatawag po tayong isabuhay ang isang pananampalatayang buong tapang nating ipinahahayag sa araw-araw nating pamumuhay. Binabago nito ang ating pamilya, ang ating pakikipagkapwa-tao kahit sa trabaho at sa kahit anong aspeto ng ating buhay. Kaya po mga minamahal kong kapatid, sa mapagpalang araw na ito, magalak po tayo sa kapanganakan ni San Juan Bautista. Alalahanin natin ang kanyang pangalan, ang ating pangalan. Sa pangalan ni Juan, pinapaalalahanan tayo, mapagpala ang Diyos. At kahit sa sarili nating buhay, mabanaagan nawa natin ang mga pagpapalang ito at magawa nating linangin ang isang espiritu ng pagkamangha na kinikilala ang kapangyarihan ng kamay ng Diyos na kumikilos sa buhay natin. At higit sa lahat, magawa po nawa nating yakapin ang misyon ni Juan bilang sarili rin nating misyon. Inihahanda ang daanan ng Panginoon sa pamamagitan ng ating bawat pananalita at paggawa upang ang kanyang liwanag ay laging sumikat maging sa pamamagitan ng buhay natin. Ika nga po natin, para sa lalong ikaluluwalhati ng Diyos at sa ikapagpapabanal ng kanyang bayan. Amen.